nakakarinig kami ng sobrang lakas na pagsabog. Basta sobrang lakas niya, feeling mo malapit sa'yo. Makakamdaman mo yung parang may pagyanig. Parang nagiging alarm na namin yung message alert ng Qatar. Parang nasanay na kami ng ganun. Hindi siya malakas, hindi siya masyadong umiinit. Parang nagsisisi tuloy ako na yan yung binili ko. Hi guys! May ligo lang ako dahil kahapon pa ako hindi naliligo. Ganito nangyayari sa akin kapag lagi ako nasa bahay. At saka parang bumalik na naman yung sobrang lamig ngayon dito sa Qatar. Kaya nakakatamad gumalaw at maligo. After ko maligo, gumagamit ako guys ng Eskinol na toner. Pero hindi to everyday ha. May pimples lang kasi ako. May mga active na pimples ako ngayon. So, ito ginagamit ko. Kahapon ko lang siya ginamit. Tapos natuyo na agad yung malaking pimples ko dito. Ayan o. Dati active na active to. Ang laki niya guys. Meron pa siyang parang na nasa loob. Nag-dry na siya agad. Ayan. Actually, katatapos ko lang, sa mga nakapanood na ng mga videos ko, natapos lang akong mag-rejuve. Ngayon, moisturizer lang yung ginagamit ko sa face ko kasi syempre hindi ako basta pwedeng mag-switch agad sa ibang skincare. Pinapahupa ko muna yung aking face. Tapos, saka ako bibili ng retinol. Tapos yun na yung magiging maintenance ko talaga, retinol. Next, ito namang hydrating gel. Actually, kwento ko sa inyo. Kaya ako napabili nitong hydrating gel. Kasi nabuntis ako before, kaso nga lang hindi siya natuloy. Tapos, kailangan ko mag-stop ng aking skincare before. So, nag-iisip ako kung ano mga skincare yung pwede sa akin. So, nag-check ako. Tapos napunta ako sa Mumuso. Ayun. Ito nga yung ibinigay sa akin kasi wala talaga siyang mga active ingredients. Pang hydrating lang talaga siya ng face. So, kaya kinuha ko. Tapos, nag-research ako sa Google. Kung para saan ba talaga yung hydrating gel? Ano yung kaibahan niya sa moisturizer cream? Ayun nga, ito kasi yung hydrating gel. Kasi, siya, parang siyang tubig. Para sa sa skin natin. Tapos yung moisturizer, siya naman yung naglalak ng water sa skin natin. Kaya chinek ko kung pwede siyang gamitin ng sabay. Sabi naman sa Google, pwede daw. So kaya ito yung ginagawa ko. Tuyuin ko muna siya ng saglit. Pag medyo tuyo na, saka ko naman ilalagay itong cream na ginagamit ko. Ito yung Johnson Soft Cream for face and body. Kaya ito, konti lang naman. Ito lang muna yung ginagamit ko sa face ko. So guys, yung dati kong bag na nasira, na ginawa kong lalagyanan na lang ng mga makeup ko kasi sayang naman. Hindi ko makita yung aking Vaseline. Ito yung ginagamit ko. Ito yung Labello Cherry Shine. Bali, dalawa yung ganito ko. Isang pink, tapos isang parang berry shade. Kasi guys, yung aking lips, lagi siyang nagdadry talaga. At gusto ko to, kunwari pag lalabas ako, punta lang supermarket. Kasi meron na din siyang tint. Ayan. Ang bango pa nito sa labi guys. 11 reals ko lang to na, 11 reals ko lang to nabili sa Lulu ata. Basta nabili ko lang to sa supermarket. Kita nyo guys, ayan parang nabuhay yung lips ko. Kanina 'di ba parang putla-putla. Ganyan siya, parang natural lang siya sa lips. Tapos moisturizing talaga siya. At eto nga, housewife duty na naman, ang dami na naman nating hugasin. Araw-araw na lang talaga. Minsan talaga mas madami pa akong hugasan tuwing Ramadan kesa normal days. Hindi ko alam kung bakit. Maya't maya kasi may kumakain tapos hindi naman hinuhugasan yung kinainan o inunuman nila. Kasama na ako doon. Hindi ko alam na nag-grocery pala yung asawa ko. Nagising na lang ako, madami nang nakalagay dyan. At ngayon ina-arrange ko para ma-empty natin yung aming fridge dahil may kukunin ako sa loob, may gusto kong lutuin at hindi ko mabuksan yung freezer dahil nga ang daming nakapatong. Minsan talaga nagiging lamesa na yan. Guys, parang nag-crave ako dun sa nabili kong... Nasaan na yun?
Yung kikiam sa fishball, nabili ko nung isang araw. Ito pala. Sa Pure Gold. Lutuin natin. Salmon balls pala tong nabili ko. Kala ko kikiam. Tapos itong isa, ito yung kikiam. Wala pala akong nabiling fishball. Ang ginagawa ko guys, hinahati-hati ko yung aking mga ganito. Para mas dumami siya. Tigas pa din ng para mas dumami siya mga be. Ayan siya. Tapos kuha tayo nitong kutsilyo. Saka para mabilis din siyang maluto. Niluluto ko to guys. Pina-fry ko siya kahit na frozen pa siya. Pwede naman. Kasi na-try ko na ng ilang beses. Ito yung ating oil. So, mag-start na tayo. Lagay na natin siya pa isa-isa. Ayan guys, tapos na tayo. Iaahon na natin ito. Guys, nagmukha siyang fishball yung yung salmon rolls. O diba, parang hindi siya hiniwa sa sa dalawa. Para siyang isang buo din. Hindi ko lahat niluto kasi dalawa lang naman kami ng anak kong kakain. Hindi naman kumakain yung asawa ko ng ganito. Tsaka wala pa siya dito. Ngayon naman gagawa tayo ng suka. Meron ako dito guys, green chili. Kasi wala kaming red. So yan na lang. Of course, ang ating dato puti vinegar. Ayan lang ating magiging sausawan. Tapos durugin natin siya. Yung sili, para lumabas yung anghang. Actually, maaanghang din tong green ha. Hindi lahat ng green hindi maanghang. May mga maaanghang din talaga. And guys, kain tayo. Sige na. That was a round one. Okay. What's the round? Kikiam. Kikiam. Itong salmon balls guys. Lasang salmon talaga siya. Brown one. Kasi na-expect ko parang fishball yung taste din niya. Pero honestly, malalasahan mo talaga yung lasa ng salmon. Ang sarap. Hindi maanghang yung sili, pero okay lang. Alam nyo ba guys, honestly, yung nagsimula yung bombahan dito sa Qatar. Noong una, syempre, sobrang takot na takot kami, pero ngayon parang nakasanayan na namin. Actually guys, alam mo ba, parang nagiging alarm na namin yung yung message alert ng Qatar. Lagi na kami pinapadalhan. Papakita ko sa screen sa inyo kung ano yung pinapadala nila sa amin. Nag-aalam yan, sobrang lakas kaya talagang magigising ka kapag ka narinig mo yan. As in, malakas talaga siya. Dalawa yung message na yan. Yung una, alert. Yung sumunod naman is yung kapag ka na-eliminate na nila yung bomba or yung missiles. Papadalang ka ulit nila ng message. So, para malaman mo na tapos na, wala na yung missiles. So, parang nasanay na kami ng ganun. Everyday parang may ganyan lagi. Sobrang natutuwa naman kami guys kasi nga well-informed kami dito sa Qatar. Alam talaga namin kung ano yung mga nangyari, ganyan.
Tapos, ilang minuto lang, kunwari, yung unang alert, mag-message sa'yo, di ba? Tapos, ilang minuto lang, mare-receive mo na din yung pangalawang message. Yun nga yung, na-eliminate na yung problema. So, okay na. Ilang minuto lang yun. Kaya, sobrang kalmado lang kami ngayon dito. Pero syempre guys, nag-worried pa din kami kapag nakakarinig kami ng sobrang lakas na pagsabog. Syempre natatakot din kami. Kasi guys, alam mo yung minsan sa sobrang lakas niya, feeling mo malapit sa'yo. Feeling mo talaga malapit sa'yo. Mas sobrang lakas. Saka makakamdaman mo yung parang may pagyanig. May pagyanig na pakiramdam. Kaya kakabahan ka talaga. Pero ngayon, parang sanayan na lang naman pala. Pero syempre, super init pa din kami. Tapos syempre, nakapak pa din yung mga passport, yung mga important documents namin para if ever, di ba? Kahit naman ganito yung sitwasyon, medyo okay pa din naman. Pero syempre, maingat pa din kami at the same time, ready pa din kami lagi. Pasok na tayo guys sa kwarto. Mamaya ko na lang hugasan yung kinainan ko. Adam! Yeah. Guys, alam nyo ba? Etong nabili kong iron, hindi siya masyadong hindi siya malakas, hindi siya masyadong umiinit. Hindi ko alam kung mali lang yung paggamit ko or hindi ko lang alam siya gamitin. Pero honestly, ang hina niyang makaplansya. Hindi siya matagal uminit pero yung init niya, hindi siya basa-basa nakakaunat ng damit. Parang nagsisisi tuloy ako na yan yung binili ko. Honestly, kasi binili ko talaga siya dahil ang cute niyang tignan. Ang cute niya kasi, kaya ko siya binili. Pero, ayun na nga, hindi siya ganun kalakas. So, hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga, alam mo yung matitigas na damit. Para lang siya dun sa mga damit na maninipis, na madaling plantsahin. Pang ganun lang siya. Hindi siya yung parang, lalo na kapag madami kang plinansya, parang hindi niya kakayanin. Parang nagsisisi ang bili ko yan. Hindi ko lang masabi guys sa asawa ko. Every time na inuutusan niya ako magplansya ng damit niya kapag papasok siya sa work. hindi ko maamin na ang hirap makapagplansya kasi nga hindi ganun kainit yung plancha. So ang nangyayari, inuulit-ulit ko yung pagpaplansya para lang maunat talaga. Pero, hindi ko masabi talaga sa asawa ko na ganun kasi magagalit siya sa akin. Kasi nga, bakit hindi ko inisip kung ano yung bibilihin ko? Mas nauna pa yung, kasi nga nagandahan ako. Yun pa yung priority ko. Eto guys, yung lagi kong pinakikinggan sa YouTube, yung mga katatakutan o kaya yung about sa mga kulam. Bale siya, parang siyang radyo, pinakikinggan mo lang siya, hindi siya movie. Parang lang siya, nasa radyo nga, ganyan. Nakakaaliw to guys, magaganda yung mga nila, yung mga story, saka may mga lessons. Hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood at hindi ko na patatagalin yung video na to para hindi kayo masyadong maboring. At wala naman din ako masyadong ganap dito sa bahay, kaya ayun. And isusubukan ko talaga ang mag-everyday vlog kung kakayanin ko. Kasi minsan guys, alam mo yun, wala ako sa mood. Saka kasi wala naman ako minsan mapakita din dahil nakikita nyo naman yung nangyayari ngayon. Nandito lang kami sa bahay at yung routine ko everyday is almost the same. So, ayoko kasi din maboring kayo sa mga videos na ginagawa ko. And
gusto ko kapag nanood kayo sa mga videos ko, meron kayo nakukuhang value or nai-entertain kayo kahit papano. Kaya yun guys, salamat sa panonood and see you in my next vlog. Bye!